minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah at mga kapatid at mga kabayan ay sa muli po ay tayo po dito at dito po tayo muli at tumutok uli sa ating channel, ang Tutok Islam. At ito po nga ang channel ito ay maghatid po sa inyo ng mga maganda pong mga mungkahi at mga matutunan natin dito sa ating channel, alhamdulillah. At sa oras na ito po ay magbabagi po tayo ng kaunting kaalaman hinggil po sa inyong panampalataya at sa aking panampalataya. At sa muli po mga kapatid at mga kababayan ay ito po si Muhammad Romo Rosal ay magbibigay po sa inyo ng payo dahil po sa kumakalat ngayon na delikadong virus, no? Ang coronavirus ay talaga pong delikado sa atin po at kaya dapat po tayo mag-ingat, no? At unang-una po mga kapatid at mga kabayan ay manalangin po tayo, no? Ating hingiin, tayo humingi, no? Ating hilingin sa dakilang tagapaglikha na tapusan na itong kalbaryo na ito, itong dilubyo na kalamidad ay tapusin na inshallah. At ang virus na ito ay umalis na sa ating mundo. At kaya po ay dubling ingat po tayo mga kapatid at mga kabayan dahil sa mahirap po ang tayo madapuan ng ganyang sakit, no? At simple naman pag tayo nadapuan ng sakit ng mga ganyan ng virus, no? Pag tayo napasukan o tayo nagkasakit o tayo nadapuan ng coronavirus na yan, ay talaga po ay mahihinto tayo sa ating pagtatrabaho, no? At siyempre naman kung mayroon tayong mga importanteng mga bagay na ginagawa, siyempre po naman ay matitigil ito. At siyempre pag may coronavirus ka na, limitado na po ang iyong mga galaw at hindi ka po din basta-basta lang kumilos, no? Dahil nakakahawa po ang sakit na ito. At ang payo ko po sa inyo bilang isang kapatid ninyo ay ugaliin po natin na tayo uminom ng tubig, no? Tubig na maligamgam sa umaga. Sa umaga po bago kumain ng kanin, no? Uminom po kayo ng 3 baso na maligamgam na tubig, no? At after 1 hour or 45 minutes, saka pa kayo sumubo ng kanin. At kung meron kayong luya, no, kung meron kayong luya, ay maaari po na hiwa-hiwain nyo ito luya, hiwain nyo ng manipis, at pagkatapos ilaga ninyo, at pakuluan ninyo, at bago ka sumubo ng kanin, ay ito mo nang inumin mo isang basong pinaglagaan ng luya, no? At napakasarap po pagka masanay ka nito, ay talagang pwede na itong iyong kape tuwing araw, tuwing umaga. Sanayin po natin ating sarili mga kapatid at mga kabayan dahil itong payo ko po sa inyo, nasubukan ko na ito, alhamdulillah. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kaginawahan, no? At simple naman ay kung matibay-tibay pa ang iyong sikmura, no? Ibig sabihin yung panlasa mo ay samha mo ng bawang, no? 5 pirasong bawang, isabay mo rin sa pagpakulo ng luya, no? At pagkatapos salain mo ito, kung mayroon ka pang sala, no? Inumin mo o yung pinaglagaan mo ng luya at bawang. At mga kapatid, ito po yung maganda po, dahil po ayon po sa aking pagkakaalam, no, ang coronavirus ay pag ito'y na ay dumapo sa iyo, no,
ang coronavirus ay mananatili ito sa iyong ay lalamunan, no? Kaya po doon po siya ay babanatan muna ang iyong ilong mo, sisipunin ka, uubuhin ka, at after 4 days, no? 4 days or 3 days, ay saka pa ito manalasa pa doon sa baga mo, doon siya, doon siya dadapo ngayon at sisirain na ang iyong enerhiya. Yun yung kalakasan. Kaya agapan po mga kapatid, pag mayroon pa kayong naramdaman na medyo hindi maganda, abay, kahit anong oras, no? Kung halimbawa kayo mayroon kang naramdaman hindi maganda, uminom po agad kayo ng maligam-gam na tubig, 3 baso. O hanggang kung kaya mo 5 baso. Maligam-gam lang po, maligam-gam. Napakaganda po. Pagka yung 5 baso o 3 ay napakainan po. Kaya wag niyong pabayaan ating sarili at higit sa lahat po ay maghugas ng kamay. At siyempre bago matulog ay siyempre maligo muna tayo. Nang sa ganun, yung mga germs na yan ay matanggal. At nang yung katabi natin hindi mahawaan. No? Kaya mga kapatid, mga kabayan, subok po ito mga kapatid. Subok po ito. Itong payo ko sa inyo, subok ko na po ito. Alhamdulillah. Kaya sinasabi ko ito sa inyo dahil nagawa ko na po ito sa aking sarili. Alhamdulillah. At siyempre naman ay dadako tayo dun sa ating pinakapusod ng ating pakay. No? Ang kaalaman na ito ay itinago ng ating mga pinuno o yung ating mga tagapagturo sa atin. Sabihin ko na itong ating mga pari, yung mga pari, ministro, pastor, tinago ito. No? Nung ako yung Kristiyano pa, hindi ko rin nabasa ito. Kung kailan ako naging Muslim, saka ko ito nalaman na ito pala ay inutos din pala ito sa mga kababaihan. No? Ang kautosan nito gagaya rin ng ginawa, gagaya rin ng kagawian ni Birheng Maria. Ito'y kanyang kasuotan, no? Na magsuot ng mahabang damit at magtalukbong. Kaya ito palang kator na ito, ito'y matagal lang itong tinago. Bakit? Bakit nga ito hindi itinuro sa inyong mga kababayan? Siyempre naman hindi nyo masisi, hindi natin masisi yung mga tatay o mga apo, tatay ng ating mga tatay ng yung mga tatay, mga nanay, lula, lolo. Dahil hindi po natin sila masisi sapagkat tunay po rin na ang sila po mga magulang, tatay, nanay, lolo at lola, tiyuhin at tiya, tiyahin, ay wala rin kalam-alam nito sa katuran nito. Sila po ay tumama lamang doon sa kung ano nakita nila, yun na lang po. Dahil kung ito rin po ay itinuro, no, ipinursigi sa mga kababaihan, abay siguro halos magkapareho na, no? Siguro ang mga kababayan ngayon, abay wala pong mababastos, no? Walang maririp, no? Ibig sabihin, walang kapitasan, no? At hindi sila masabi na mababang pagkababae. Dahil po, ang pagsusuot po ng wastong pananamit ay ito po'y karangalan. Kung ating pong tutuklasin at ating pag-aaralan, ang pagsuot po ng mga kababaihan ng wasto at akma na pananamit, ito po'y isang karangalan sa isang kababaihan. Pero ngayon po, tila bagay ay nawala na ito, no? Sa isip ng mga kababaihan ngayon ay wala na sa isip nila yung kailang karangalan. Mayroon man sa iba, mayroong mga ibang babae na talagang minamahal pa nila ang kanilang karangalan bilang isang babae. Pero ang iba dyan na wala talaga, no? Ang iba pa nga dyan mas gusto yung pa nila nga magsuot na nakasuot lang
at halos bagay kita na lahat. Oh, at yung pantas naman ay para nakabara na lamang, no? Yung bagay tuwan-tuwa sila at talagang nasisiyahan sila na kapag sila nakikita ng mga kalakihan, abay natutuwa sila at para bagang sila'y lumilipad sa himpapawid, lumilipad sa himpapawid. Pag sila'y tinititigan o tinitignan ng mga kalakihan, no? Pero hindi naman lahat, no? Kasi mayroong mga kababayan naman na talagang minamahal nila ng gusto ang kanilang pagkababae, ang kanilang dangal, no? Hindi naman lahat. Pero halos karamihan ngayon. Halos karamihan po ngayon sa mga babae nito ay pinawalang halaga nila ang kanilang dangal. No? Sabihin ko na po totoo niyan. Bakit? Nakikita natin mismong ebidensya, mismo yung mata natin ang nakakita sa kanila na halos bagay luluwa na ang kanilang Kaya dito po sa ating tatalakay ngayon, no? Ito po yung napakaganda. Tutuklasin natin ngayon kung ano ba itong itinago ng mga kaparian, ministro at mga pastor na bakit hindi ito tinuro sa kanilang mga miyembro. Bakit? Sila ba'y natatakot na layasan sila ng kanilang miyembro? Natatakot ba sila na baka mamaya ay wala nang sisipot, no? Wala nang magbibigay, At lalo higit sa lahat, baka kayo natatakot na ang inyong mga miyembro ay magbalik Islam na rin. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Di ba? Ganyan mangyari ito. Then, sa oras na malaman o matuklasan, no? Dito pa lang, pag ito'y napanood, no? Inshallah, ito'y mapanood ng mga kababayan na ito pala ay itinago, no? Matagal ang panahon o kaya na siguro ito'y nandito na, no? Nakasulat na ito sa inyong libro, sa inyong aklat. Ang kaso nga lang ay hindi po tayo nagbubuklat o hindi nagbabasa. Kagaya ko po noon, nung ako'y Kristiyano pa, hindi rin ako nagbubuklat, no? Paminsan-minsan naman, no? Nung ako'y nung bandang huli na, ako po minsan po ay ako'y nagbubuklat din, no? Pero hindi gaano, no? Hindi gaano ako nagbubuklat. Pero mayroon akong mga talata na kaalaman, no, kunti. Pero mayroon akong talata na kaalaman, pero hanggang sa ngayon, no, hanggang sa ako'y nagmuslim na, kung kailan ako naging Muslim, saka pa ako nagkaroon ng interest na basahin ang Biblia, no? Minsan nga, pero nung una, no, ay talagang wala akong kalaman, no, pahinggil diyan. At itong bandang huli na, no, at nagsikap din ako na matutong magbasa ng Quran, alhamdulillah. At sa gabay po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ako'y binigyan ng talino upang ako'y matutong magbasa ng Quran, alhamdulillah. At patuloy po tayo sa ating topic ngayon, no? At simple naman para po malaman natin kung ano ba itong itinago nito. At simple magbabasa tayo mula sa inyong aklat, sa inyong libro, no? Ang Biblia. At doon ay mababasa natin sa unang Timothy, 2:9. At pakinggan po ninyo, makinig po kayo, Dito man tayo. Sa 9, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mainhing damit na may katimtiman at hinahon. Ano ibig sabihin nito na pagsabi dito? Na ay magsigayak ng mainhinang damit na may katimtiman at hinahon. Ibig sabihin dito, katimtiman, ibig sabihin magsuot kayo ng wasto at akma na pananamit. Hindi yung bitin, hindi yung halos makita na yung kigol, o kaya yung, ano ba yung kigol sa Tagalog? Igot ba, hindi ko basta kigol. Halos makita na. Sabi dito, magsigayak, sabi dito,
gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Ha? Hindi sabi niya dito, hindi ng mahalagang hiyas na buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Hindi daw kailangan na magsuot pa kayo ng magagaling damit. Ha? Dahil para lamang maigan nyo ang mga kalakihan, hindi na po daw. Dito nakalagay dito. Ha? Hindi na kailangan. Na? Kundi magsuot kayo ng wasto at akma. Ha? At mahinhinan. Anong mahinan, di ba? Kailangan wasto at akma. Ha? Ang kasuotan. Kundi, siya'y narapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. O, di ba? Ito dito, ang kailangang babae daw ay, ano dito, sabi? Ay magpakabanal, no? At magsigawa kayo ng mabuting gawa. Ngayon ang nangyari ngayon sa mga kabayan ngayon, no? ang nangyari ngayon sa ibang mga kabayan, hindi ko lahat yun, ang ibang mga kabayan, wala na po silang ganitong ginagawa, no? Wala na po. Ay, ang iba nga dyan mag-shoota pa lang, mag-boyfriend pa lang, girlfriend, ay mamaya buntis na. Dito, nakisuggest, gumawa ng mabuting gawa. Gumawa kayo ng mabuting gawa, no? At magpakabanal. Yun po ang ibig sabihin dito sa unang Timoteo 2 hanggang 9 hanggang 10. Hindi po yung ibaliwat ninyo, halimbawa kung ano man po yung inyong nakita na masama, ay wag po ninyo itong tularan. Wag niyo po yung gayahin. Alam nyo ba kaya ang mga kababayan ay ganito nangyari ngayon? Dahil mismo rin po ang mga kailang mga magulang, sila rin po ang nag-utos nito. Ang mga magulang ng mga babaeng ito, ay wala rin sa kanila, okay lang sa kanila na ang kailang mga anak ng mga babae ay magdadlad at paghubad. Halos paghubad na nga Di ba? Sila po ito ang tuwa dito. Pag sila bata pa lang mga bata ito pag ang bata malit pa lang, pag sanggol pa lang, ito'y balot na halos bagay hindi madapuan o maihipan ng hangin ang katawan ng mga bata pag malit pa. At nung unti-unting lumalaki ang bata, unti-unting nawawala din ang balot. Hanggang sa lumaki na, medyo edad ng mga 15 anyos, ito na ngayon si ini ngayon, pagka nagsishort na, nag-iksi na madamit, ay tuwan-tuwa naman ang magulang niya. Hindi man makapagsabi na, ining, huwag ka magsuot ng ganyan. Dahil masagwa, tingnan. Ay hindi ganun ang pagkasabi ng magulang. Anak. Ganito po ang pagkasabi ng magulang. Anak. Huwag ka magsuot ng ganyang mahaba. Wala kang mahihita dyan. Magsuot ka ng maiksi na palda. Yan po, yan ang maganda. Para mayroon kang future. Yan ang mga sabi ng mga magulang. Hindi naman lahat ng mga magulang, pero yan po talaga ang nangyayari ngayon. Masakit man na marinig ang sinabi ko, pero ito po ang katotohanan. Nang dahil din po sa mga magulang, diyan nag-upisa kung bakit natuto ang mga bata ng ganyang pananamit. Dahil kung sa maliit pa lang ang mga bata ang mga batang babae, yung kadaragahan, ay kung ganyan po ang ating paniniwala, no? Atin silang bihisa ng wasto at akma ng pananamit, at tayo po'y kumpleto sa mga pagpalaki sa ating mga anak, maganda po ang resulta nito. At aani rin kayo ng maganda.
at wasto rin sa inyong paningin. Alhamdulillah. Kaya, yun po ang nangyayari ngayon, no? Yan po ang talagang lumalaganap ngayon sa atin na mga nagsisilakyang mga dalaginding. Dahil po, ang mga magulang po ay hindi rin sila marunong sumaway. Na pag nakita ang kailang mga anak na mga ganyan, abay tuwan-tuwa pa. Sasabihin pa, may future ka anak. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong mga ginagawa. Na pagsuot ng maiksi. Na halos kita na lahat. At ngayon po mga kapatid, ay pupunta rin tayo doon sa Korinto. Sa Korinto po mga kapatid at mga kaibigan. Doon po sa unang Korinto, unang Korinto 11. Unang Korinto 11. At mababasa natin dito, babasa natin mula sa 5 hanggang 13. Ito pong pagkasabi, at pakinggan po ninyo. Unang Korinto 11, 5 hanggang 13. Ito po ang pagkasabi dito. Datapwat ang bawat babaeng nanalangin o nang huhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Dito pa lang, no? Dito pagkasabi lang, kung hindi ka maglambong o magtaklo-talokbong, ibig sabihin lambong, magtalokbong, sa kanyang ulo, ay niwala ng puri ang kanyang ulo. So, walang puri ang ulo. Ibig sabihin ng puri, kung ating po itong pag-aaral, pag sinabi po walang puri ang kanyang ulo, ano ibig sabihin po nito? Walang puri? Kaya na po ang magsabi nito kung ano ibig sabihin ng walang puri ang ulo. Kaya na po ang bahala kung ano po sabihin ninyo. Ito pagkasabi dito, tuloy-tuloy tayo. Sapagkat gaya rin ng kung kaniyang inahitan. Sapagkat daw, gaya rin ng kung kanyang inahitan. Dahil kung ito ang hindi pala paglambong, no? Ibig sabihin doon, ang hindi pagtalokbong, para palang siya kalbo. Sa paningin ng dakilang tagapaglikha, ang babaeng hindi naglambong ay kalbo. No? Kalbo. Ibig sabihin, hindi nalugod sa kanya ang dakilang tagapaglikha. Ganun po ang pagkasabi dito. Sa 6 po tayo, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ito na. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit, kung kahiya-hiya sa babae, ang pagupit o pahit, ay maglambong siya. Kaya nga sabi dito, kung ayaw mo maglambong, kung ayaw magtalokbong, abay magpagupit ka, magpakalbo ka, pahit ka. Ito ng buhok mo. Babae. Tanda mo to, sister. Ito po'y Biblia ninyo. Mga Kristiyanuhan na babae, ito po'y utos ito para sa inyo na dakilang tagapaglikha. Ito ay hindi sagana kong sinabi sa inyo, kundi ito'y mula sa inyong kasulatan. Na inutos pala sa inyo na kayo ay magtalokbong. Hindi lang pala ito sa mga kababayan ng mga Muslima. No? Ito rin pala ay inutos din pala sa inyo. Tuloy-tuloy tayo, Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat, sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibas ay larawan siya ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang pagkasabi nito. Kaya mga kapatid at mga kabayan, siguro at ang pagkasabi dito, no, dapat rin tandaan na hindi lang pala sa mga Muslimang babae ang pag-utos ng ganito, kundi ito rin pala ay inutos din pala sa inyo, sa inyong mga kababayan, mga kapatid, no? Kaya umpisa pa ngayon pa lang po,
kung mayroon kayong maliit na bata, abay, aralan nyo agad siya na mapunta sa kanya ang ganitong katuruan. Ha? Mamulat po tayo. Gumising po tayo sa katotohanan. Ha? Gumising po tayo sa katotohanan na ito ay inutos mismo ng dakilang tagapaglikha. Hindi lamang ito inutos o inutos sa mga kababayan ng mga Muslima. Pati rin ito sa inyong mga babae. Sa inyong mga babae, mga Kristyanuhan. Mga kapatid, no? Hinilig ko po sa inyo na inshallah po ay huwag po kayong masaktan sa aking isinir sa inyo o binagi sa inyo, sapagkat ito po ang katotohanan na dapat po ang lahat ng kababayan na sumilang o sinilang sa mundong babaw nito ay dapat pala magtulakbong. Ano ba? Bakit ba kailangan ito? Ibig sabihin doon. Ha? Sa Islam po, kaya po ito inutos sa mga kababayan na magsuklob o magdamit ng wastong pananamit. Ha? Ginagaya po ng mga kababayan naming mga Muslima kung ano pong kasuotan ni Birheng Maria. Kung ano pong kasuotan ni Birheng Maria, yun rin po ang ginagaya ng mga Muslima ng aming mga kababayan sa Islam. Bakit po? Dahil kanila pong iniiwas ang kanilang sarili. Iniiwas nila ang kanilang sarili para hindi sila bastusin, no? At pangalawa, para tumaas ang kanilang dangal bilang isang Muslima o bilang isang babae o bilang nilikha ng dakilang tagapaglikha. Yun po ang katotohanan doon. Sa babae po, inutos ang pagtalukbong dahil ang halos katawan o parte ng katawan ng kababaihan namin, ito'y halos lahat ay masilan. Halos lahat ng katawan ng babae o parte ng katawan ng babae, ito po'y lahat aura. Masilang parte ng katawan. Kaya dapat po na ito itago sa mga kalalakihan. Kalalakihan na hindi niya kaano-ano. Hindi niya relatives. Hindi niya relatives. Pero kung kapatid niya ay walang problema po, tatay at tiyuhin walang problema. Pwede po niya ipakita ang kanyang aura, ibig sabihin yung kanyang mukha, wag naman po lahat, no? So, halawak bang. Ayun lamang po yung pwede pong ipinintulot na pwedeng maipakita ng kabayan na hindi siya magsuot ng gaya ng pananamit ni Birheng Maria. At meron pa akong naalala. Meron pa akong nasalubong, no? Doon sa puno ako'y nagbakasyon. Abay, narinig ko sa kanya na si Birheng Maria daw, nagsuot lang daw ng mahabang damit at nagtatalukbong pag si Birheng Maria ay nagdadasal. Ngayon nung sinabi ko sa kanya, saan natin mababasa o mayroon ka bang talata sa Biblia na sinabing gano'n na si Birheng Maria nagsuot lamang ng mga o ng mahabang damit at nagtatalukbong pag siya nagdadasal? Ipakita mo sa akin ang iyong ebidensya mula sa inyong Biblia para maniwala naman ako. Dahil dito pa lang, pag ako tinanong mo, ay mayroon akong ipakita sa iyo na ang pagtalukbong ng mga kababayan at pagsuot ng mahabang damit na kagaya ni Birheng Maria, ito'y kautosan at tinuro ng dakilang tagapaglikha. Hindi po sinabi ito na, walang sinabi sa Biblia na magsuot kayo ng gaya ng spaghetti, nakabakles, nakashirot lamang. Kaya, alam mo, ito pong si Birheng Maria, kung ating pong pag-aaralan at alamin, si Birheng Maria na anak ni Jesus, no, siya po ang modelo ng kababaihan. Kaya kung ating makita sa kanyang larawan niya, halos talagang balot na balot si Birheng Maria. Doon makikita ang kababaihan na malat. Para ang babae, pag nakita mo talaga mong
talagang hindi mo pag-isipan ng masama pag ang babae balot ang kanyang katawan at nakakalukbong. Ha? Wala pong magnanasa sa babae ng ganito. Kaya, yan po ay kasinwalingan po nung aking nakasalubong doon sa amin na si Biring Maria daw nagsusuot lamang ng mahabang damit at ng katulokbong pag si Biring Maria daw nagdarasal. Yun po ay malabo po, yun po ay gawa-gawa lamang. At sabi niyo sa akin, ay pastor mismo niya ang nagsabi sa kanya ng ganon, na si Biring Maria magsusuot lamang ng mahabang damit at magkatalokbong kung nagdadasal si Biring Maria. Yun po ay wala pong katotohanan sapagkat wala po sila tayong makikita ng ganon at lalong walang may pakita sila ng ganong talata kung saan natin mababasa na si Biring Maria na ganon pala siya, na kapag nagdadasal lamang siya ay doon pa lang siya magsuot ng kanyang mahabang damit at doon pa lang siya magtatanokbong. Yun po'y walang malinaw na talata sa inyong Bible. Kaya ito po si Muhammad Dumusal po, mga kapatid at mga kababayan, no? Kaya po ito ang aking mensahe sa inyo na isinir sa inyo na ito'y hindi inaral sa inyo. Mga kapatid, gumising po tayo. Ang sa akin lamang po na mabawas-bawasan lamang ang krimen ngayon na lumalala sa atin ngayon sa ating Pilipinas. Mas dumadami ang nirip ngayon dahil sa kasuotan ng ganyan. Hindi nyo ba ito naalintana? Hindi nyo ba alam nito? Hindi ba kayo natatakot na baka mamaya dating araw na isa ang inyong mga anak na mabiktima sa rape na yan? Dahil pa sa pagsusuot ng hindi wasto na pananamit. Kaya po mga kapatid at mga kababayan, aralin po natin ito. At ating ibigay ng aral na ito doon sa ating mga kababayan. Na magsuot sila ng wasto at akma na pananamit. Nang hindi sila mabastos. Nang hindi sila mabastos. Ito lamang ang layunin ng child nito na para naman igalang ang ating mga kababayan. Kaya po alam nyo po kung kayo makapunta sa ibang bansa, sabihin ko sa inyong katotohanan, alam nyo ba ang tingin ng mga kababayan natin, ang tingin ng mga dayuhan sa ating mga kababayan ay mga prostitute. Totoo po yan. Kahit sino po ang tanong ninyo na umuwi galing ng ibang bansa, galing sa ibang bansa, tanong ninyo na ang tingin sa ating mga kababayan ay prostitute. Yun po ang katotohanan. Kaya, ngayon pa lang po, kung napanood mo itong aking video ito, ay umpisan nyo na po na pagsabihan ang inyong mga anak na magsuot ng maayos. Magsuot ng maayos. Para hindi sila mabastos. Ano bang mawawala sa atin? Ano bang mawawala sa ating mga anak kung magsuot ng maayos? Wala mawawala. At least, mayroon pa sila kuha. Kaalaman. Na mula sa inyong aral. Na hindi ito itinuro ng inyong mga opisyal na inyong tagapagturo. Itinago ito. O bakit kaya? Ano ba dahilan? Ito ba'y makasira? No, hindi po. Dahil kung talaga pong ang inyong mga mangaral, ulitin ko, kung talagang ang inyong mangaral ay nagtuturo ng wasto, hindi po yan iniwan. Ituturo nila lahat. Kung ano man nakasad sa inyong Bible, ituturo ito. Pero hindi Hindi tinuro. Dahil bakit? Si father, si pastor, ay gustong-gusto na makita nila ang dibdib ng kailang mga membro. Gustong-gusto makita ang hita. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gusto makita. Wag pong ganun. No? Kung tayo man po ay manhid, ngayon po ay wag na po. Magising tayo sa katotohanan. Dahil sa Islam po, itinuro po ang ganyan. Kung ano po nakasad sa banal na Quran, doon lang kami nagwasto.
Hindi kami pwedeng hindi sumunod, hindi po namin ito tinatakwil. Sundin mo po. Kung ito ang itinuro sa banal na Quran, susundin mo sapagkat ang pagbabawal po ng dakilang tagapaglikha ay para din sa iyo. Ha? Pag nagbawal po ang tagapaglikha, alam niya ito. Ha? Na kapag hindi mo sinunod, mayroong mangyayari sa iyo. Kapag sinunod mo, may magandang mangyayari sa iyo. Alhamdulillah. Kaya hanggang dito lang po. Muli po, ang Tutok Islam po ay mga kapatid at mananampalataya, mga kapatid, ay babalik muli pagkaraan po ng ilang araw. Siyempre naman ay sa ngayon po ay medyo madalang po ating video ngayon dahil busy tayo at pangalawa ay nahirapan tayo dahil medyo talagang makupad ngayon, no? Medyo alanganin, no? Ang paggawa ng video. Kaya ito po muna ating may bibigay sa inyo. Inshallah, pagka medyo gumanda ang ating panahon ay marami pa tayong makagawa tayo ng marami pa mga video para i-share ko sa inyo ang aking mga nalaman. Alhamdulillah. Hanggang ito lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.